po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na napakabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, at niloob po ang isang pagkakataon na ito na kami magkasama-sama. Upang, Panginoon, sa pagkakataon ito, ay mapag-usapan namin ang dahilan kung bakit kami tinawag mo. Kung bakit kami ay narito, dahil tinawag mo at dahil upang kami ay pagpalain mo, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, dalangin po ang mga natitirang oras, ang mga kapatid ko na may kahilingan sa iyo, Panginoon. Ang may karamdaman, dalangin po ay pagalingin, Panginoon. Ang lahat ng kanilang pangailangan ay ipagkaloob mo, Panginoon. Dahil wala kang ibang inaasahan na Diyos maliban sa iyo, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, idideklara namin na ikaw ay napakabuting Diyos at walang ibang Diyos kami itataas, walang ibang Diyos kami sasambahin, walang ibang Diyos kami dadakilain, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa iyo minsan pa, Panginoon, ang kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang napakabuting Diyos. Glory to God. Ngayon po ay basahin po natin ating mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Hinawayan nila ang kanilang mga samahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano ba't halos lumubog? Sorry po. Ayan. Ano pa't halos lumubog ang mga ito? Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan." Nanggigilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa bangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang napakabuti at dakilang Diyos. Amen. Sige po, kayo po'y makakaupo na.
Habang umuupo ay pumapalakpak sa Panginoon. Ulan po ba yun? Ang lakas no? Yan. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Akala ko hindi mabubuhay yung ilaw. Sabi ko, parang hindi ko sila makikita. Ano po? Kailangan kong makita kayo kasi ang gaganda ng mga ngiti ninyo. Amen? Yan yung mga ngiti na tinawag ng Diyos. Amen? Yung mga ngiti na pinagpala ng Diyos. Amen? Praise God, praise God. Sino nakakaranas ng pagpapala ng Diyos? Yung mga tinawag ng Diyos. Amen? Itaas niya ang kamay kung bakit kayo... wala pa akong sinasabi. Itaas ang kamay, iwagayway. Ayan. Kung bakit po kayo narito? Bakit po kayo narito? Upang makinig ng mabuting balita, kaluluwa natin na magkaroon ng kalakasan. Sino may sabi sa inyong pumarito kaya? Ang Panginoon. Di ba? Lumalabas na naman yung pagiging Batangan niya kung ano po. Sinong may sabi? Sinong dahilan at sinong nagyaya sa inyo dito? Sinong namilit? Amen? Baka may pumilit po sa inyo kaya kayo narito. Wala naman. Wala namang namilit. Kung bakit po kayo ay narito at kung bakit ako ay narito rin. Sa isang dahilan, bakit? Dahil tinawag tayo ng Diyos. Amen? Amen! Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Sa likuran, sabihin mo, tinawag ka ng Diyos. Yung kabila naman, sabihin mo, tinawag ka ng Diyos. Huwag mo sigawan. Sabihin mo lang. Amen? Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Itaas nga ang kamay ng tinawag ng Diyos. Sabi ko po, sabi niyo po ha, hindi kayo pinilit. Pinili, hindi pinilit. Amen? Iba yung pinilit at pinili. Amen. Muli po, palakpakan natin ang ating napakabuting Diyos. Dahil tinawag tayo ng Diyos, may layunin ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen? Hindi pwedeng wala. Tama po? At kung bakit kayo narito, hindi pwedeng wala lang. Ay, wala lang. Gusto ko lang umaten. Wala lang. Gusto kong makigaya. Walang ganon, di ba po? Tama po. Walang gustong makigaya lang. Amen. May dahilan. Katulad ng pagkatawag ng Panginoon sa atin, siya ay may layunin. Amen. May layunin ang bawat isa, may layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin na narito. Hindi lang para maupo, pagkatapos ay umuwi, sa susunod na linggo ulit, magkita-kita tayo, uupo ulit tayo, at tayo ay tatayo, uuwi ulit. Hindi lang po ganun. Amen. Tinawag tayo ng Diyos, at may layunin ng Panginoon sa atin. Unang layunin ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Tantarara. Unang layunin. Sabay-sabay po natin basahin. Amen. Upang turuan tayo. Yung ating binasa sa Lucas, amen po. Si Simon Pedro ay, anong trabaho niya? Kala ko naman karpentero. Mangisda pala. Siya ay mangisda. Amen. Isang araw na sila ay galing sa laot o galing sa pangisda. Naglilinis sila ng lambat sa gilid ng dagat. Hiniram ng Panginoong Jesus ang bangka. Lumayo ng kaunti at siya ay nangaral. Amen? Amen? Amen! Katulad ng panahon noon. Katulad ngayon, tinawag tayo ng Panginoon upang turuan. Amen. At sa ating pagdalo, dahil tinawag nga tayo ng Panginoon upang turuan, may natutunan na tayo. Tama po? Tama po, may natutunan na tayo. Tama po, may natutunan na tayo. Hindi lang yung amen. May natutunan na tayo. Bakit? Kung paano noon, wala lang. Akala natin yung mga common na nangyayari, yun na talaga yun. Amen? Pero ngayon, marami tayong nalalaman sa patuloy na pag-attend natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Unang-una, nalaman natin, talaga palang kailangan nyo magpatawad. Amen. Tama. Dito nyo natutunan yan. Tama po? Sa labas, hindi nyo matututunan. Dahil sabi sa labas, pag inaway kay, awayin mo rin. Amen. Dito, yung maaway, mamahalin. Amen. At dito natin natututunan sa gawain ng Panginoon.
Dito nga tayo tinuturuan. Tinawag nga tayo ng Panginoon ba? Sabay-sabay! Amen. Upang turuan tayo. Dapat mamaya pag uwi natin, kaya ako nga tayo dito. Kasi sabi mo natin, tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang para mo po dyan, upang turuan. Amen. Pangalawa, ay, ito po ang sabi sa verse, Lucas chapter 5 verse 3, sumakay siya, yung sinabi ko kanina, at nangaral siya. And Matthew 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Amen. Yun nga, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Ang ikalawang layo ng pagkatawag ng Diyos sa atin ay upang, sabay-sabay po, sino gusto ng pagpapala? Yung mas malakas yung gusto ng pagpapala. Kumakalakak, sumisigaw ng praise the Lord. Sumisigaw ng hallelujah. Sabi ko na, basta pagpapala. Amen. Eh kasi ngayon ang dahilan, di ba po? Dahilan nga ng Panginoon kaya nga tayo tinawag. Hindi pa tayo mahirapan upang tayo pagpalain. Amen. Ay, kasi nga bakit? Yung mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Tignan niyo po. Paano ba tayo pinagpapala ng Panginoon? Noong panahon na yun, sabi natin si Simon ay mangingisda. Amen. Ang Luke chapter 5 verse 5, dito po sinabi niya na sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami nagpag-ubuhay, wala kami nahuli. Ito po yung nakaret. At nakahuli sila ng maraming isda, kaya halos napunit ang kanilang malagbat upang tayo pagpalaan ng Panginoon. Amen. Ito po, yung senaryo. Nung ako po kasi ay taga-tabing dagat. Taga-tabing dagat, kaya alam ko ano po. Yung panahon na yun, araw na. Nung sinasabi ng Panginoon na ihagis yung lambas, araw na yun. At bilang mangingisda, batikan ng mangingisda. Amen? Ano po? Batikan ng mangingisda, si Simon, alam niya na sa oras na sumikat na araw, wala nang mga huli. Tama po? Kung meron man ditong alam niya, o malapit sa dagat, o may kamag-anak na katabing dagat. Ayan. Yan po. Alam niya na pag-araw na walang mahuhuli. Tama po? Amen. Wala nang mahuli. Bakit? Kaya nga po, tingnan niyo po. Pag maliwanag ang buwan, mahal po ang isda. Alam niyo kung bakit? Yung hindi nakakalang sasabihin ko, pero malamang hindi ko nasasabihin. Pag maliwanag ang buwan, mahal ang isda. Bakit? Malalim ang isda. Malalim ang isda pag maliwanag ang buwan. Kaya mahal siya. Amen po. At kaya nga yung mga mangisda, alam niyo kung gusto nilang kalendaryo, yung may nakadrawing talagang buwan na madilim, first quarter, last quarter, yan ang gusto nilang kalendaryo. Kasi na sinusubaybayan po nila kung kaya ang dilim, padilim ng padilim. Kaya ang paglakas nila, ang oras nila ay hindi pare-parehas kasi yung buwan, yung pagsikat, pagdilim. Yun po. So alam po ni Simon na wala nang mahuhuli nung araw dahil sikat ng araw. Pero ano sinabi ng Panginoon? Ihulog mo ang lambat. Ano sabi ni Simon? Panginoon, magdamag na nga, magdamag. Yung gabi nga wala kami nahuli. Amen? Sinasabi ni Simon, yung gabi nga wala kami nahuli. Ngayon pa, pirik ang araw. Amen? Gusto sabihin ko, ano ba naman, Lord? Magdamag na nga wala nga. Ngayon pa, imposible sa madaling salita. Imposible! Sa madaling salita, kung gusto sabihin ni Simon, imposible. Pero ang ginawa niya, ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng marami isda. Amen? Ito po. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami nagpagod. Ngunit wala kami nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng marami isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Sinunod dahil sinabi ng Panginoon. Sa ating buhay, maraming imposible ipinagagawa ang Diyos. Tama po. Maraming imposible na kaya hindi natin maranasan yung pagpapala ng Diyos
again, Lord. Alam niyo po, pagdating sa pagtitiwala sa Panginoon at pananampalataya sa Panginoon, pag sinabing pananampalataya, yun yung wala kang nakikitang paraan. Wala kayong alam ng paraan. Ang Diyos lamang ang hindi naubusan ng paraan. Amen? Kaya yung mga imposible ang ginagawa ng Diyos. Yun po, tatandaan po natin. Pag pinahiran natin yung pananampalataya, pag sinabing pananampalataya, tatayungan mo ang salita ng Diyos. Na bagamat mahirap, wala kang makitang daan, wala kang makitang paraan. Tatandaan natin, hindi mauubusan ang paraan ng Diyos. Amen? Kaya nga nawit yung God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Pananampalataya po yun. Yung pinagtanggal ng likawin. Pananampalataya ito yung puro. Nagagawa ang Diyos sa paraan na hindi alam ng tao. Amen? Dahil mauubusan ang paraan ng tao, pero hindi mauubusan ang paraan ng Diyos. Uulitin ko po ito, ay hindi ko pala dito yung ginawa. Uulitin ko dahil hindi naman ko pala dito ito. Noong 2006 po, ako po ay na-diagnose na may colon. Pero hindi po siya naging cancer. Kailangan po emergency na itakbo ng ospital isang hapon. Hindi ko inaasahan na abot sa ganon. Akala ko simple sakit na siya. Kaya lang nung time na yun, bumabalik yung kinakain ko. So, emergency po kasi sobrang sakit na. Yung kumain ka lang ng tricycle, buti pa lumakad. Kasi yung alugin ka ng tricycle, sobrang sakit. Yun pala po, nagbara na yung aking large and small intestine. Hindi na siya gumagana, sa madaling salita. Barado siya. Hindi na luwaling pa sa kinakain ko. Bumabalik na. Emergency. Ginabukasan, kailangan ko operahin. At inopera nga ako. Alam niyo po ang panahon na yun, pero kung may alam kayo na pumasok ng ospital na nagpa-opera na may 1,000 pera, may kilala kayo. May kilala po kayo? Nagpa-opera, may 1,000 pera. Baka wala kang kilala, magpapakilala sa inyo. Noong panahon yun po, kasi ako ay full-time po ako kumakanta noong panahon na yun sa gawain. At yun ipapunta nga ako sa anniversary. Nung abutin ako ng gano'n sa April sa kinabukasan pupunta ako ng anniversary ko. Sa madaling salita ako po'y na-opera. Umabot ng 3 linggo sa ospital. Bakit? Walang pangkalabas. Walang pambayad. Eh yung gamot ko na lang habang ako ng ospital po, mahal po kasi siyempre, pinungkol yung bituka, ang kailangan ko may 3 times a day na ituturok para umayos yung pagkaputol, para hindi daw bumutas yung dumi o lumabas yung dumi. Dahil kung magkakataon, nabubutas siya yung pagka-opera sa akin. Okay, may dala-dala akong bag dito sa tagiliran. Kung nagkataon, napakabuti ng Diyos. Sabi ng doktor, nung panahon na yun, sa katulad kong edad nung panahon na yun, napakaliit ng porsyento ang magkakaroon ako po. Kumbaga, sa 10,000 o 10,000 o 10 milyon, napakaliit ng porsyento na magkaroon ng mga gano'n. Yung edad ko nung panahon na yun, Pero huwag na itanong paano edad ko noon. Tapos, siya talaga nangyari po. Ang nangyari po hindi po, dahil sa emergency, hindi po agad nila nakita na yun ang problema ko. Okay, butasin ba naman nila unahin ba naman nila yung aking, anong tawag dito? Appendix. Appendix? Inuuna nila yung appendix. Sabi, testing lang pala. Hindi pala yun. Pinag-testingan pa ako. Testing lang po pala sabi, hindi po pala dun yung bukod. Wala pala bukod. Bumiyak ulit. Ayan. Para 3 cesarean daw po ang sabi ng doktor. 3 cesarean ang katumbas nun. Kasi tumaas pa siya.
lumapas ng pusod. Ano po? Ayun nga po yung colon. Napakabuti ng Panginoon. Dahil umabot ng 100,000 yung bill, bukod pa doon sa mga binili na, gamot. Kulang po sa gabi ko dahil wala akong trabaho. Full-time po ako ng panahon na yun sa gawain ng Panginoon. Ito pa, lalabas na, hindi makalabas-labas. Magaling na. Kaya ko nang lumabas. Pero hindi makalabas. Bakit? May nakaharang pang bill. May nakaharang sa pintuan na bill. Babayaran. Hindi ito makalabas. Hanggang may mag-reference. Di ba po? Yun na yun. Ako po marami akong nilapitan na alam kung makakatulong sa akin ng panahon na ito. Dahil marami na po, nakikita ko na yung buong Batangas para sa gawa ng Panginoon. Yung alam ko pwede malapitan, yung alam ko pwede tumulong sa akin, nilapitan ko na sa lahat. Pero salamat sa Panginoon, wala na natulong sa akin doon. Sa alam kong malapitan. Pero sabi ko nga, ang Diyos ay gumagawa ng paraan na hindi natin alam na paraan. Yung hindi ko kilala, isang araw, November 7, ang 21 days ko na doon, alam ko na ang tayo ng mga kako sa ospital. Kilala ko na, ako ay lalabas yung kapatid ko, magkakaroon na yung kapatid, ako pa rin, nandiyan pa rin ako. Alam mo yun, marami na akong friends. Sa madaling salita, lumalaki na yung aking mga kakilala, dumadaan na kakilala ko. Bakit na? Siyempre, ilang palit na yung aking kasama sa kwarto, nandun pa rin ako. Di ba po? Tignan niyo po, ang araw, November 7, kaya hindi ko kalimutan yan eh. Noong 2006, November 7, birthday ko nga, inabot ako ng birthday doon. Pumasok ako ng October 17, inabot ako ng birthday ko doon. Alam niyo po, yung tao hindi ko nilapitan ha, hindi ko nilapitan ako lalapitan, hindi ko makilala eh. Hindi ko kilala. Sabihin niyo sa katabi niya, hindi daw niya kilala. Hindi ko nalalapitan kasi hindi ko kilala. Dumating po sa ospital. Binayaran ng bill. Hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita. Hanggang ngayon po, hindi ko pa siya nakikita. Ano ibig sabihin? Gumawa ang Diyos sa hindi ko alam ang paraan. Ang Diyos ay gumawa sa hindi ko alam at hindi ko maabot na paraan. Kaya tinawag tayo ng Panginoon upang tayo ay pagpalain. Napagkamat mahirap yung pinagagawa sa atin. Managpalataya ka lang. Manalig ka lang. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Katulad ng ginawa ko. Pagdawag na ang Panginoon. Ginawa pa rin niya yung pinagagawa ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, gawin mo lang ang pinagagawa ng Panginoon. Sa kabila naman sabihin mo, gawin mo lang ang pinagagawa ng Panginoon. Amen. Alright. Yung mga nagdiriwang yung ulan, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi na sabi, kung meron sabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at magmamadibigatan, kayo po sa akin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Yan ang ano ng Diyos. Kaya kapag pagod ka na, lumapit ka sa Panginoon. Alam niyo tayo mga tao, baga mga ang Panginoon ay pinapahulilangin natin. Amin eh. Amin. Bagamat ang Panginoon ay pinapahuli natin, pero yung Diyos na yan ang hindi bumibigo sa atin. Amen? Yan ang hindi bumibigo sa atin. Bagamat yung natin kang huli. Amen? Yan ang napakabuting Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. O, paano po ba tayo? Ang tanong dito, paano ba tayo pagpapalain? Yan yung pagtitiwala ng mga sa Panginoon. Na-memorize ko na pala. Nauna na ako. Yan po, yung pagtitiwala sa Panginoon.
Yung pinag-usapan na nga natin. Paano ba tayo pagpapalay sa pagkatawag sa atin sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos? Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka lang. Alam ko, sino may mga kahilingan sa gabi nito? Sino may mga panalangin? O sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka lang. Yun lang po kaya yung tuwing sa atin. Di ba minsan tayo, pagod tayo sa paghahanap ng solusyon sa mga problema natin. Hindi tayo makakita. Bakit? Yung sarili natin ang pinangahawakan natin, yung lakas natin, yung alam natin ang pinangahawakan natin, hindi natin naala-ala na may Diyos na may magagawa sa ating lahat ng problema. Praise God. Yung mga, ito ka, sabi na po ng Kawikaan, chapter 5, ay, chapter 3, verse 5. Sabay-sabay natin basahin. Yan po nga, ulitin ko. Kaya may ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananaman sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patubayan sa iyong mga tatahakin. Yan po ang gawin natin. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mabibigo. Sabi ko nga po sa inyo, nabigo ako doon sa mga nilapitan ko. Ang dami, marami na akong nilapitan. Pero nabigo ako doon. Yung hindi ako lumakit, isang araw, humiga na ako. Ayoko na, Lord. Wala na ako alam na lalapitan ko po. Wala na ako alam na lalapitan ko. Paano na yun? Humiga na ako. Ano na ako sa kama? Ako di ba, kasi gusto ko lang lumabas, nagpapakitang gilas ako. Di ba po, gano'n sa hospital? Eh, ay, malakas na siya. Eh, lalabas. Gusto ko lang lumabas. Naglalakad-lakad na siya. Naglalakad-lakad na ako eh. Ay, nung alam ko, wala talaga. Yung alam ko mga tao tinawagan ko, wala. Di ba naman ako pangmina? Parang, ayoko na. Tumahimik na ako. Wala nang tawag. Wala nang text. Tumahimik na ako. Umupo na ako sa kama. Umaya-maya, lumabas yung kasama ko. Pagbalik niya, mag-bis ka na. Uuwi na tayo. Ha? Ay, ako pahinga ko. Uuwi na tayo. Talaga? Sinabi ko, napakabuti ng Panginoon. Hindi ko na na-expect. Pero ako nagtitiwala sa Diyos. Hindi ko na na-expect dahil doon sa mga nilapitan kong tao. Pero dahil hindi tumigil ang Diyos. Amen. Tumigil ako pero hindi siya tumigil. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ng Jeremiah 17:7, mapalad ang mga tao na titiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaano sa Kanya. Yun pala. Yan po ang susi, ang ano po. Kasi tayo mo, marami na tayo nilalapitan, marami tayo inisip, si ano pala, si ano ang sagot doon sa aking problema, wag na. Wag na. Si Lord talaga ang nag-isang sagot dyan. Maniwala ka sa hindi. Si Lord ang nag-isang sagot dyan. O paano po ba tayo magpapalay sa pagkatawag sa atin? Pangalawa, sa magitan ng pagsunod. O, sino masunurin? Uwian. Ako tulong na yan. Nagsasabi na kayo ng totoo. Ano po, nagsasabi na kayo ito. Kasi talaga naman tayo may mga pusong masuwayin. Tama po? May mga, kasi nga hindi naman tayo baka sumusunod. Amen. Dito po sa eksena, ulitin ko, sisimuha tayo mga isda. Nung sinabi ng Panginoong Jesus na ihagis mo ng ba? Di ba nagreklamo siya? Pero dahil sinabi ng Panginoong gagawin ito. Kung bakit siya pinagpala, kung bakit sila pinagpala, sumunod siya. Bagamat parang medyo alanganin siya. Pero sumunod. Sumunod, sabi ko sa katabi mo, sumunod. Sumunod ka lang. Diba? Importante po yung pagsunod. Kung bakit nakahuli ng maraming isda,
nasa likuran mo. Patawarin mo na kasi yung nasa pagiliran mo. O kaya naman, yung kapitbahay mo na may... di ba po? Sinong may kagalit o may kaaway? Sino may galit sa inyo? Alam mo may galit. Amen. Ako, wala ko pubuti ng Panginoon. Kasi ako di ba po ako alam niyo na, alam mo iba. Ako isang empleyada. Ayan. Doon ko sa trabaho, talagang, alam mo yun, parang masyado akong kinikinis. Masyado akong tinetesting. May mga kasama ko na, alam niyo po yun, yung tipong binabantayan ka lagi. Na hindi ko naman sila kaya paswerduhin. Ako ang binabantayan. Ako ang binabantayan na magkamali. Isang araw, may ipinipilit sa akin na ganun yung ginagawa ko. Pero alam naman ko na hindi ko yung ginawa. Parang ang nangyari po kami, parang nagsiselo siya doon sa isa, nakasama namin, na parang lagi yung pabot ko ay nandun sa isa. Pero hindi po pwede yung mangyari gano'n. Ngayon, isang araw talaga, dinuro-duro po ako. Talagang sabi ko lang sa sarili ko, ang sarap pala na nasa presensya ka ng Diyos. Na kahit ako'y duro-duro, talagang ang alam ko, gusto niya ako saktan, kaya lang, tinigil siya ng isa namin kasama. Nagkataon, may camera kami, may CCTV kami. Nung nireview ko yung CCTV, hindi ako kita. Hindi pala ako kita doon. Hindi kita kung sino ang dinuduro. Hindi kita. Sabi ko, wala ebidensya. Ayan po. Pero napakabuti po ng Panginoon. Nung araw na yun, napakakulit po. Kasi kinabukasan mo may CLS. Opo, bakit? Talagang hindi ko maintindihan. Wala akong naramdaman na galit sa kanya. Wala akong naramdaman na isumbat. Sa totoo lang, wala akong masabi. Wala na akong masabi. Naitulak na nga ako, pero wala pa rin akong masabi. Ang ginawa kong araw na yun, naglinis ako mga linis. Alam niyo po yung, siyempre doon sa loob ng damdamin ko, may nagwawala. May gusto rin, may gusto rin umigkas. Alam niyo po yun, gusto lumabas yung sarili ko. Pero sabi ko, hindi pwede. Kasi nga, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong pangalan. Ipanalangin mo kung usig sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, ipanalangin sa iyo. Ang katabi mo. Amen. Pagsunod, hindi madali. Tao ako eh. Nung time na yun, pwede rin ako umigkas. Amen. Pero talaga, ang sarap pala nang nasa presensya ng Diyos. Hindi ako kahit konting sama ng loob sa Kanya. Hinayaan ko siyang minamahal. Hindi ba ako nahihirapan? Bakit? Wala akong galit. Yun ang po sinasabi ng Panginoon. Wag na wag tayong gaganti. Amen. Kung nais natin pagpalain ng Diyos, sumunod tayo na ipinag-uutos ng Panginoon. Ibigin ang kaaway. Ipanalangin ang umuusig sa inyo. Ipanalangin ang bawat umuusig sa atin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ganyan po. Sinunod. Simon. Kaya sabi ng awit 128 verse 4, at sino man kung siyawi buong pusong sumundin, ang buhay niya ay uunlad at langit pagpapalain. Gusto niyo ba yan? Kasi ko naman ako, pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Pangatlo po, paano po ba tayo pagpapalain sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon?
sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Amen. Sa atin minsan, pinakamahirap ito. Mahirap kalaban. Mahirap kalaban ang pagpapakumbaba. Amen. Sabi niyo po, si Simon, balikan natin si Simon. Sabi niyo po, kung bakit sila pinagpala ng Panginoon nakahuli ng maraming sila. Sinabi ng Panginoon Jesus, ihagis mo. Kahit nung una, medyo magdamag na nga kami Panginoon. Pero gagawin ko dahil sabi mo. Sumunod siya dahil kaya pinagpala sila. Yung pangatlo po, nagpakumbaba si Simon. Bakit? Ang Panginoong Jesus ay karpintero. Tama po? Si Simon, mangingisda. Si Simon, ang sanay sa dagat. Tama po? Alam niya, karpintero sanay sa dagat. Alam niya, kaya lumahuli. Opo, ang mga mangingisda kasi, alam niya yung tayo ng buwan. Tama. Alam ko niya yung tayo ng buwan, maraming isda. Alam din niya yung sa tabi naman ay walang hangin, pero alam nila na mahangin sa dagat. Ibig sabihin, mas kabisado na si mga dagat. Pero bakit sila pinagpala na ako ng maraming isda? Ang nagsabi sa kanyang karpintero, nagpakumbaba si Simon. Pwede naman niya sabihin, ano na alam mong Simon? Ay ako ang abisado kong dagat. Ako ang mangisda. Okay, hindi. Pero alam niyo po, dahil nagpakumbaba, sumunod, kahit hindi, alam niya hindi kapitero. Ay alam niya hindi mangisda. Amen? Sumunod. Kaya sila pinagpala. Nakahuli ng maraming isda. Amen? Malakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakumbaba ka lang. Kung gusto niyo lagi ng katahimikan, magpakumbaba lang kayo. Amen? Hindi po magpakumbaba. Tama po? Dahil ang ating Panginoon ay nagpakababa. Amen? May susundan tayo, sabi ko nga. May kausap ako kahapon. Sabi ko nga po. Kung hindi, di ba nais natin sumunod sa ating Panginoon? Tama po. Sino gusto sumunod sa Panginoon? Baka naman, hindi, baka kasi ako lang. Maganda na yung maliit na. Ano po? Siyempre, ang nilakad ng ating Panginoon, mahirap. Tama po? Hindi mo sa mga buhay niya. Tama po? Siyempre, pag sumunod tayo sa Kanya, dadaan tayo sa dinaanan niya. Pag hindi tayo yung dumaan at ayaw natin ang hirap, abay iba ang dinadaanan mo. Pero pag ang tinahan natin yung mahirap na daan, ibig sabihin, sumusunod tayo sa Panginoon. Kaya makipot daw ang pintuan. Amen? Patungo sa Panginoon, patungo sa buhay na walang hanggan. At malawak naman yung patungo sa kapahamakan. Kaya mas maraming lumalakad doon. Diba po, tinan nyo? Madami kayo. Pero, mas madami pa rin yung wala dito. Amen? Bakit? Mas gusto nila doon sa malawak na daan. Tama po? Totoo. Amen. Kaya, bagamat mahirap, din niya po, makakaralas ng pag-uusig, pero dito pa rin tayo nakahak, dito pa rin sa daan ng ating Panginoon. At sigurado tayo ng Panginoon na sinusundan natin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po, sabi ng Santiago, verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya sinasabi ng kasulatan ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. O, tingnan niyo po. Wala sinabing pinagpapala ang mapagmataas. Ang pinagpapala daw ay yung mas malakas, yung mas malakas pa. Ang sinisigawan niyo naman ako. Ayan. Di ba po? Dapat po pag-uwi natin. Mamaya alam natin yan. Amen? O, ito po. Pangatlong layunin ng pagkatawag ng Diyos sa atin upang ipakita sa atin ang ating pagiging hindi karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Doon sa binasa natin, di ba po nung maraming mga nang gilala sila, nagulat sila, di ba?
Binasa po natin, nagulat sila. Bakit ganito? Araw na, na isang gawak lang sa katutak pa rin natin. Kagabi nga, magdamag wala, di ba? Magdamag tayo ng isda, wala. Nung araw na, kaya ibigay muna, nakakamangha. Sabi nga dito, amazing. Amen? Di ba? Amazing grace, how sweet that sound. Yun nga po kilos ng Diyos. Amazing. Sabay-sabay. Amazing. O, diba? Yun nga po yun. Nanggilala sila. Tignan niyo po. Pinagtalaan po natin ito, ha? Huwag natin isa sa isip na kaya tayo pinagpapala ng Diyos dahil tayo mabuti. Dahil tayo ay mabait. Ito po ang lagi natin ilalagay sa ating utak, ating puso, na pinagpapala tayo ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Kung paano niya sinabi na sa Matthew chapter 5 verse 45, sabi doon, kung pinasisikap nga niya ang araw, amen, sa mabuti at masama, pinauulan niya sa matuwid at sa hindi matuwid, isa lang pinananaman, mabuti ang Diyos. Amen? Hindi tayo mabuti. Hindi tayo ang mabuti, sabi mo sa katabi mo. Ang Diyos ang mabuti. Kung bakit nararanasan natin ang lahat ng pagpapala dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Ako po, alam ko hindi man ako karapat dapat sa kung ano man yung blessing na dumarating sa akin. Alam ko hindi ako karapat dapat. Nahiya ako sa Panginoon. Pagalingin niya ako sa kolot, na pagbayaran niya, na wala na akong pinatapos sa kanya. Hindi ako karapat doon. Pero napakabuti ng Diyos. Kaya kung ko na pinagtitigaw na napakabuti ng ating Diyos. Pinagpapala tayo